Mapagpalang umaga ng Sabado. Dito na naman po tayo sa tahanan ni Sister Cheryl Pastrana. Ayan po, nakapula po siya. Happy Valentine. Malapit ang puso. Narito po tayo upang magbulay ng mabuting balita ng Diyos. Alam niyo yung pinagbubulayan mo yung salita ng Diyos ay napakabuti. Kumbaga parang ganito, bumibili ka ng dyaryo, nagbabasa ka. Bumibili ka ng magazine, nagbabasa ka. Masaya ka. Mas lalo siguro masaya kung ang Biblia po ang binabasa. Kasi sa Biblia po, dito po natin matutukoy o malalaman ang ating kalagayan sa buhay. At dito rin natin malalaman yung mga sagot ng problema ng bawat isa. Di lang tayo, lahat ng tao. Kaya napaka-importante po ang magbulay ng mabuting balita na nakasulat sa Biblia. Ito, meron tayong dalang Biblia. Yan, New Testament lang. Sige po, magbabasa po tayo, Ito po ng ating bibigyan pansin dito. September na nga pala, Merry Christmas po sa inyo lahat. Kung bumabati tayo mas maaga. Mas maganda. Ayun, Dito po ang ating papaksa inyo kasaysayan ng mga pastol, langgel at saka si Jesus. Pero bago tayo papalaot, dito muna tayo sa panalangin sa Diyos. Panginoong Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Lucas chapter 1 verse 1. Nang panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo sa Roma. So dito, imperyo ng Roma. Empire, Roman Empire kung tawagin yan. Ngayon, dito tayo punta sa 8. Sa lupaing ding Yahon ay may pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Yan. 9. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila nakasisilaw na paningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Siyempre, sino ba naman hindi matatakot gabi-gabi? Biglang may lilitaw na maliwanag sa harapan ninyo. Magliliwanag ang paligid, di po ba kayo matatakot? Natural reaksyon ng tao yan. Natural reaksyon ng mga tao yan, Yes, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, anghel po pala yun Siyempre, ang anghel po, spirit po yan. So, paano mo siya makikita? Natural yung liwanag ang makikita mo dyan. Kaya sila ay natakot. Okay, anong sabi ng anghel? Huwag kayong matakot. O, kita nyo? Nature na po ng tao ang matatakotin. Kahit sabihin mong matapang ka, magaling ka sa karate, magaling ka sa magaling ka sa lahat ng bagay. Iba yung biglang biglang magliliwanag ng hindi mo maintindihan. Talagang kahit mapapaano ka, mapapag-react ka, po. So ang sagot ng anghel ay huwag kayong matakot. Ito pala, may dala akong mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. The good news is malaking kagalakan. Malaki, hindi lang basta magalakan, malaking kagalakan patungkol sa mga tao. Tayong tao po tinutukoy. Anong sabi? Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yung nagpakita po pala yung mga anghel na yun, kasabay po ng pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Yan pala ang dalang balita nitong anghel na magdadala ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. Ang alin daw po? Ang pagsilang ng Panginoong Yesus, ang tagapagligtas. 12. Ito palatandaan, matatagpuan ninyong isang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. So, dito sa salitang ito, parang inutusan ng anghel ang mga pastol na pumunta sila sa sabsaban kung saan yung hayop doon dinadala. Okay? 13. Anong nakalagay?
Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking ukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Ayan. The moment na naipanganak ang Panginoong Yesus, bumaba po ang mga huklok, anong nakalagay dito? Ukbo. Pag sinabi pong malaking ukbo, hindi mo po kayang bilangin yun, Panginoon. Ay, mga kaibigan, hindi kayang bilangin. So, anong sabi ng mga anghel? Yung malaking ukbo, isang malaking ukbong anghel. 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan. No? Nagpupuri po sila sa Diyos sa kaitaasan. Dahil po sa pagsilang ng kanyang anak na si Jesus ang tagapagligtas. Papuri sa Diyos sa kataasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So yung taong kinalulugdan ng Diyos, sila po yung magkakaroon ng kapayapaan. Tandaan niyo po, hindi po lahat ng tao nagkakaroon ng kapayapaan. Tingnan nyo nung araw po nagkakaroon ng problema sa mga tao, yung righties, lefties, o kung ano man tawag nilang tistis na yan. Pag sinabi ng gobyerno, ang gusto namin kapayapaan, ang sabi ng mga nasa right and left, gusto rin namin ng kapayapaan. Pero bakit hindi po nangyayaring gusto nila? Kasi po, meron po silang pare-parehong kanyang agenda. Pero dito sa binabasa natin, isa lang ang agenda, ipinanganak ngayon ang tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. So, yan po ang dalang balita ng mga anghel. Ngayon, dito sa kise, after na magawitan ng mga anghel, na makaalis ang mga anghel pabalik sa langit. So, ibig sabihin, nagmula sa langit, bumaba pa dito sa lupa ang mga anghel at upang magdiwang, magsaya, magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Na makaalis ng mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol na nag-usap, tayo na sa Bethlehem, tingnan natin itong ibinalita ng ating Panginoon. Kita nyo po, anghel ang nagpakita sa kanila, anghel ng Panginoon yun Anong sagot ng mga pastol? Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. Iba na po ang termino na Panginoon. Ngayon, kasi nga po, angel of the Lord po yun. 16. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol, si Jesus po, na nakahiga sa sabsaban. So, totoo yung sinabi ng anghel na dahil nakita nila si Maria, Jose at si Jesus. 17. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Yan. Kung ano yung pagkasalita ng anghel sa kanila, kinuwento din po nila kay Maria, kay Jose. 18. At nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng pastol. 19. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito. Kaya kanyang pinagbulay-bulay. 20. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilahan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Naniwala kasi ang mga pastol sa anghel na ngayon ipinanganak ang inyong tagapagligtas sa sabsaban. Kaya nagpunta sila. So yun po ang kanilang sinabi ng panahon na yahon. Kaya anong nangyari po? Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos. Talagang mapupuri mo ang Diyos. Isipin mo, isa kang makasalanan, dinalang ka ng Diyos ng tagapagligtas. Hindi ba mapupuri mo ang Diyos dyan? Praise the Lord. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilahan. Ibig sabihin, itong mga anghel ay itong mga pastol to pa, ay nagpahayag po sila, nangaral pa sila. Yung kanila pong nasaksiyan, kanilang narinig sa anghel, yun lang po naman ang kinukwento nila sa panahon nila. At nagpahayag ng kanyang kadakilahan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Hindi po ba ganyan tayong mga tao? Halimbawa, nagkakagulo sa lugar nyo.
ay magtatanong, ano bang nangyari dyan? Ay, si ganito, tumama kasi ng sweepy stick. Yon, nagtanong kami, tumama ng sweepy stick. O, anong magagawin mo? Marites ka rin, magkukwento ka rin. Baka mayroong magtanong sa, pare, ano man nangyari? Ay, tumama si ano na sweepy stick. Yan. Yung nakita, narinig, yun din po ang kinukwento nating mga tao. Pero masama naman po, nakita mo na narinig, pag nagkwento ka, sumobra naman. Huwag naman ganon. Yung eksakto. Yan po yung nakalagay sa Old Testament, sabi ng sa 10 utos, naalala nyo ba yun? Huwag kayong sasaksi laban sa inyong kapwa-tao. Kung ano lang yung nakita ninyo, yun lang ang saksiyan ninyo. Pero kapag nakita nga ninyo at hindi nyo naman sinabi yung totoo, yun ang batas, sabi ng Diyos, huwag kayong sasaksi laban sa inyong kapwa-tao. Halimbawa, galit ka sa kapitbahay mo. Nagkataon may nagtanong sa iyo, o Mare, ano bang ugali ng kapitbahay mo? Alam mo naman mabait yan pero anong sinabi mo? Yan, magdadadaldal ka na ngayon ng ibang kwento na magiging masama yung kapitbahay mo. Yun po, doon tayo pumapasok sa sinabi ng Diyos na huwag tayong maging marites sa kapwa-tao. Doon sa mga, halimbawa, sa mga hukuman, nagtatanong ang judge, sabi niya, meron kayo ba kayong witness? Magkabilang panig may witness. Doon titimbangin ng judge ngayon kung sino yung nagsasabi ng totoo. Yung nagdemanda o yung dinidemanda sa pamamagitan ng mga witnesses. So, magaling po ang mga abogado kasi pinag-aralan nila yan parang saywar yan. Kaya dyan malalaman nila kung sino yung nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Kaya kung ano lang po yung totoo, huwag na po natin dadagdagan. Ano po, huwag ka. Kasi kung minsan pagkagano, nagiging mas magulo ang isang bagay. So dito po, anong sinabi? Nangaral ang mga hangin. Yun lang sinabi nangaral ang mga pastor to pa. Kung ano sinabi ng anghel at yung nakita nila ng kanilang dalawang mata, yun lang po ang kinukwento nila. Tandaan nyo po yan. Dapat po eksakto po kung ano yung nating narinig at nakita. Yun lang po huwag na po tayong magdagdag pa o magbawas ng kwento. Kasi yung mga iba, may ugaling ganyan. So, ang kasaysayan ng pagsilang ng ating Panginoong Yesus ay anong sabi ng anghel? Magdadala ako sa inyo ng malaking kagalakan. Bakit tayo magagalak? Sapagkat ang sabi niya kasi ay, eto po, ewan ko kung kayong mga nanonood ng video ito, kung nagagalak kayo. Ako, nagagalak ako pag dumarating po yung Pasko. Kasi kung walang Pasko, wala pong kagalakan. Tingnan niyo yung Pasko. In reality, dito sa mundo natin, kahit anong hirap ng buhay, kaibigan, nasasaksihan ko, masaya ang tao. Kahit crisis, masaya ang tao. Bakit po? Yan ang sabi ng anghel, magdadala ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. Ang alin daw? Yung pagkapanganak ng ating tagapagligtas ni Jesus. Hindi ba tayo nagagalak kaibigan? Kung tayo lang po, hindi natin kayang gawin ng parahan para mapatawad tayo ng Diyos. Sa totoo lang. Wala tayong kapangyarihan, wala tayong kakayahan para matubos ang kasalanan natin sa Diyos. Alam niyo po, yung isang halimbawang kunin natin ay si San Pablo. Si San Pablo po ay masamang tao. Isa pong mamamatay tao. At ang pinapatay niya mga tagasunod ni Jesus sa kanyang panahon. Si Pablo ba? Religyoso? Religyoso. Sabi nga niya, walang makakatalo sa aking reliyon. Isa po siyang pariseo. Diyos siya, pero ang kanyang reliyon, pariseo. Walang makakatalo sa kanya. Kung pagdating lang po sa pagsunod ng kanilang reliyon.
ultimo mga alagad ni Jesus, pinapatay niya. Pero anong nangyari kay Pablo? Nakinabang po siya sa biyaya ng Diyos. Anong sabi niya? Tignan po natin. After na pakinabangan niya po yung biyaya ng Diyos, anong sinabi na ni Pablo? Yung kanyang testimony lang po, titignan natin. Yung kanyang testimony. Ito po, sa unang Timoteo chapter 1 verse 12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? Pakinggan nyo maigi, na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito. Yung gawain ito, yung pangangaral niya. Kasi dati hindi siya nangangaral eh. Ang ginagawa niya na ginagalugad niya yung mga simbahan sa panahon na yon. Hinahanap yung mga tagasunod ni Jesus upang ipabilanggo, parusahan at pinapatay. Sapagkat ako'y minarapat at inirang na maging lingkod, yung pagiging apostol. 13. Inirang niya ako upang maglingkod sa kanya. Nakita niyo po. Ginawa siyang apostol para maglingkod sa kanya, si Pablo. Bagamat noong unay nagsalita ako laban sa kanya. Nakita niyo. Pangit ang mga salita ni Pablo. Pamumusong, kung tawagin niya. Blasphemous. Pamumusong. Sa English, blasphemous. Pagsasalita ng masasama laban sa Panginoong Jesucristo. Noong una, sabi niya. Noong unay nagsalita ko laban sa kanya, kay Jesus. Bukod dito, inusig ko siya at nilay. Yung pag-usig at nilay, yung mga halagad ni Jesus, yan. Yung ginagawa niya ng masama, pinagsasalita ng masama, yan ang sinasabi ni Pablo. Inusig at nilay. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos. Ito na po yung biyaya ng Diyos. Nakatanggap po siya ng habag o biyaya. Ibig sabihin ng habag, biyaya. Awa. Yan. Sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Yung po palang dahilan. Ano sabi ni Pablo? Hindi ko nalalaman ang ginagawa ko. Kasi po, hindi niya palubos nakilala si Jesus. Pero yung pong journey to Damascus, doon po nagpakilala si Jesus sa kanya. Doon niya po lubusan nakilala si Jesus at doon po siya itinalaga ng ating Panginoong Jesus bilang kanyang apostol. Nakasulat naman po yun sa Gawa chapter. Tignan nga natin sa 26 po yata yun, Tignan natin. Ito, sa 12, 26:12 ng Gawa. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. Yan. Ito po yung kinukwento ni Apostol Pablo nung nililitis na siya ng Roman government. Okay. Nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko po Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kaysa sikat ng araw. Nakakasilaw ang liwanag ng paligid namin nagkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasubasog sa lupa at narinig kong isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ito po salita ni Jesus. Pablo, o Saulo, bakit mo ako inuusig? Hindi ba yun nasabi ni Pablo? Inuusig ko siya't nilahit. Pero sa kabila ng ganong pangyayari, eksena sa kanilang dalawa, nakatanggap po siya ng awa, biyaya, abag ng Diyos. Amen? Kahit po tayong mga tao, kung ano yung naging karanasan ni Pablo, pwede naman natin maging karanasan. Ang Diyos noon, siya rin naman ang Diyos ngayon. Ang Yesus noon, siya rin naman ang Yesus ngayon. Wala naman pong pagbabago eh. Tayo lang po ang nagbabago. Kumisan,
Pag may problema tayo, lalapit tayo sa Diyos. Panginoon, tulungan mo naman ako. Hindi na po ako ulit. Pag kapag na ano na yung problema, nalutas yung problema, balik ka huli sa tayo po ang nagkakaroon ng problema. Ang Diyos, stay God dyan. Stay. Diyos noon ngayon at sa darating ano po. Lagi nyo tatandaan, mapagbiyaya po ang Diyos. Kaya yung biyaya ng Diyos, samantalahin po natin. Yan ang nangyari kay Pablo. Sinamantalan niya ang biyaya ng Diyos, o ang awa ng Diyos, o ang abag ng Diyos. Ano po? Kaya magbuhat doon, siya po ay nangaral. Nagpatotoo. Kung ano po sinabi ni Jesus, yun din daw po kanyang sinasabi. Wala siyang iba sinasabi. Amen? O, tingnan nyo, tuloy natin. Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pangimagsik mong yan. O, nangimagsik pa. Para kang sumisikat sa tulis. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At ang kanya sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Si Jesus po, nakainkwentro niya. 16. Tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at siya'y pakikita ko pa sa iyo. Kaya, yung ginawa ni Pablo, nagpatotoo naman siya. Kung ano lang yung nakita at pinapakita ni Jesus sa kanya, yun lang po naman ang sinasabi niya. Kagaya ng mga anghel. Kung ano sinabi ng anghel sa pastol, yung pastol po, yun lang ang sinabi nila naman pinapatutuhon nila. Yung narinig nila at yung kanilang nakita. 17. Ililigtas kita mula sa mga Hudyo at mga hentil na pagsusubuhan ko sa iyo. Di sinugo na po siya sa mga hentil. Hindi po Hudyo, hentil. Labas ng Israelis, hentil. Tayo po yun, hentil tayo. Ano po? 18. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, hibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos at mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang ng mga pinapaging banal. Amen. Kaya ang layunin po ng pagsilang ni Jesus ay salvation. Kaligtasan po sa lahat ng tao. Ano man ang ating kalagayan, mayaman man, mahirap, ano man ang kulay natin sa buong mundo, ang Christmas po ay napakasaya. Wala kang mang pera, masaya pa rin. Kahit wala kang bagong damit, wala kang bagong masaya pa rin po. Bakit? Magdadala ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. Nagagalak tayo hindi sa mga mararangyang mga bagay. Nagagalak tayo sapagkat may tagapagligtas na pinadala ang Diyos. Sino siya? Jesus ang tagapagligtas. Salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, turo mo sa amin na pinadalan mo po kami ng isang tagapagligtas. Walang iba kundi ang iyong buntok na anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos. Binusog mo kami sa oras pong ito ni Sister Cheryl. Salamat po sa iyong turo at paral sa ngalan ni Jesus. Kaya mga kaibigan, nandito po tayo sa barangay 96 Sonay, District 1, Tondo, Manila. Ano po? Tayo po ay nagbubulay ng mabuting balita o the good news. Good tidings. Ano pang gusto niyo? Evangelyo. Sinabi ko na lahat. Evangelyon. Sige po, like and share. God bless us all. Bye. O, Sister Cheryl, babay muna.